Ang dilim ng katotohanan. Dinala ang ating tapat na si Anghua sa isang sekretong kwarto. Pero hindi latigo o kutsilyo ang pananakot ng physician ni Yuamon na si Shinwi. Inilabas niya ang isang nakakadiring nilalang, ang slow corrosion poison insect. Isang peste na papasok sa katawan mo, maghihintay ng 2 araw, at dahan-daang kakainin ang iyong mga internal organs hanggang sa mamatay ka sa matinding paghihirap. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Tanong ni Anghua. Isang maliit na pabor lang daw ang hinihingi ng demonyong doktor, maging espiya si Anghua at isumbong ang lahat ng galaw ni Sorayang tuwing ika-2 araw kapalit ng antidote. At gagawin niya ito nang walang nakakaalam. Nanginginig si Anghua, hindi niya malunok ang takot. Pero bago pa siya makatanggi, tinakot siya ni Shinwi na kapag pumalag siya, baka mapunta ang insekto sa mata niya at mabulag siya. Sa huling sandali, habang pinupuwersa siyang lunukin ang kamatayan, isa lang ang sinisigaw ng puso ni Anghua, "Iligtas mo ako, young master." Isang napakasakit na eksena, ang tanging liwanag sa buhay ni Anghua ay ang ating bida, pero ngayon, gagamitin siya para itumba ang kanyang amo. Isang pabor para sa isang buhay. Matapos marinig ang gratitude ni So Yeon Sim, biglang naglakbay ang isipan ni Sorayang sa kanyang nakaraang buhay bilang si Chun Hajan. Naalala niya ang panahon kung kailan siya ay isang assassin pa lamang sa ilalim ng Righteous Heavenly Alliance, siya ay nakapagligtas din ng buhay. Habang tinatapos nila ang isang misyon laban sa isang political enemy, nakahanap ang kanyang squad ng 2 batang babae na nagtatago. Pero imbes na iligtas, binalak ng mga kasama ni Hajan na ibenta ang mga bata para sa pera. Naroon ang sigawan, ang iyak ng magkapatid na pilit pinaglalayo, isang eksenang sadyang nakakadurog ng puso. "Pakawalan niyo ang ate ko, mga hayop kayo," sigaw ng kawawang bata. "Magpasalamat ka at hindi namin kayo pinatay, manahimik ka dyan at ikaw na ang susunod." Pero dito natin nakita ang tunay na kulay ni Chun Hajan. Sa gitna ng kalupitan ng kanyang mga kasamahan, binitawan niya ang malamig na utos, "Tigil. Tapos na ang misyon natin. Pakawalan niyo ang mga bata. Babalik na tayo." Pinatunayan ni Hajan na kahit ang isang mamamatay tao ay may sinusunod na code of honor. Hindi siya pumapatay ng walang dahilan, at hindi siya pumapayag sa mga bagay na hindi kailangan na gaya ng human trafficking. Dito natin narinig ang nakakasulasok na katotohanan mula sa mga kasamahan ni Chun Hajan. "Anong sinasabi mo? Hindi mo ba alam kung gaano kalaking pera ang makukuha sa dalawang ito? Tapos na ang misyon, huwag ka nang makialam," wika ng kanyang kasama. Sabi pa nila, napaka-impokrito raw ni Hajan na magpakita ng awa sa mga bata, gayong pinatay niya ang asawa at anak ng sarili niyang matalik na kaibigan nang hindi man lang kumukurap. Isang halimaw sa mata ng lahat. Pero noong sinaktan na ng mga kasamahan niya ang batang babae, doon na nawala ang pasensya ng ating bida. Sa isang iglap, hindi ang kaaway ang itinumba niya, kundi ang sarili niyang mga kasamahan. Isang mabilis at madugong pagtapos sa mga taong walang respeto sa buhay. Pero hindi ito ang tipikal na bayani. Noong pinalaya ni Hajan ang mga bata at sinabing tumakas na sila, hindi pa sa salamat ang nakuha niya. Sa halip, isang matinding galit at mura ang isinukli ng bata, "Pinatay mo ang pamilya namin ng napakalupit, tapos ngayon magpapanggap kang mabait? Wala kang pinagkaiba sa kanila. Mabulok ka sa impyerno, hayop ka." Sinampal si Hajan ng katotohanan, kahit iligtas niya ang mga ito ngayon, hindi na mabubura ang dugong nasa kamay niya. Ang pagiging mabait ay hindi nababagay sa isang taong ang trabaho ay maging anino ng kamatayan. Isang napakasakit na realization para sa ating bida. Mula sa impyerno patungo sa pag-asa. Sariwa pa sa isipan ni Sorayang ang mga huling salita ng kanyang kaibigan noon, "Sinusumpa kita hanggang sa kabilang buhay. Mapunta ka sa impyerno." Noon, naramdaman niya na ang buhay niya ay para nang nasa impyerno. Pero ngayon, sa harap ni So Yeon Sim, may kapangyarihan na siyang pumili. Laking gulat ng internal master nang biglang bawiin ni Sorayang ang kanyang hiling, "May gusto sana akong hilingin, pero hindi ko na itutuloy." Isipin niyo, ang kaalamang kayang magligtas ng buhay na hindi magawa ng Blood Spirit Pavilion, ibibigay niya ng libre. Nagtaka si Yeon Sim, bakit gagawa ng ganito kalaking pabor ang Third Young Lord? Pero ang sagot ni Sorayang ay sadyang nakaka-touch. Sabi niya, kung ang taong may chi blockage ay mahalaga para sa isang prinsipyadong tao na gaya ni Yeon Sim, naniniwala siyang hindi ito masamang tao.
Kung ito ay taong nanakit sa akin o isang pirasong basura, sisingilin ko kayo. Pero dahil mahalaga siya sa inyo, sapat na yon. Isang napakalalim na logic. Ipinapakita ni Sorayang na hindi na siya ang asasin na sunod-sunuran sa utos, siya na ngayon ang taong nagtatakda ng halaga ng buhay base sa malasakit at hindi sa pera. Isang revelasyon na yumanig sa prinsipyo ni So Yeon Sim. Sabi ni Sorayang, hindi niya kayang gamitin ang buhay ng isang tao para lang sa isang kasunduan. Kung kaya kong magligtas ng buhay ng walang kapalit, hindi ba't napakawalang puso ko naman kung maniningil pa ako? Isipin niyo yun, si Yeon Sim ay tila nakikipag-usap sa isang merchant na may malambot na puso kaysa sa kinatatakutang Third Young Lord ng Divine Cult. Hindi niya maintindihan, bakit magliligtas si Sorayang ng taong hindi naman niya kilala. Pero ang sagot ni Sorayang ay sadyang nakakagulat. Sabi niya, sa mundong ito, maraming tao ang pumapatay ng mga taong hindi naman nila kilala. Kaya bakit hindi siya pwedeng magligtas ng taong hindi niya rin kilala? At heto pa ang pinakaastig na part, ang kabayaran na tinutukoy niya ay ang kasiyahang naramdaman niya habang umiinom kasama si Yeon Sim. Sapat na raw na nakaganti siya kay Yuomon na matagal nang nagpapatalas ng kutsilyo sa likuran niya. Ang pagkatalo ni Yuomon sa usapang ito ang pinakamatamis na kabayaran para sa ating bida. Isang laro ng utak kung saan ang kabutihan ay naging pinakamabisang ganti. Litong-lito si So Yeon Sim sa kanyang kaharap. Hindi na bago kung mag-aaway at mandaya ang mga successor candidate sa isa't isa pero kung ang isa ay ganito mag-isip, hindi niya ito sasabihin sa ibang tao, dahil kung hindi, pinapakita niya lang ang kahinaan niya sa akin, isip ni Yeon Sim. Ang dating malupit at walang puso na Third Young Lord na walang inisip kundi ang maging una sa lahat, ngayon ay tila isang estranghero na sa kanya. Tinatanong niya sa kanyang isip, anong nakapagpabago sa kanya? Ang chi blockage ba o ang pananatili niya sa solitary bamboo grove? Para kay Yeon Sim, ang pagiging bukas ni Sorayang sa kanyang mga kahinaan at ang pag-amin sa kanyang galit kay Yuomon ay isang bagay na hindi ginagawa ng isang normal na successor candidate. Pero hindi niya alam na bahagi lang ito ng master plan ng ating bida. Heto ang malupit na galaw, noong tinanong ni Sorayang kung pwedeng pakibawasan ng spices sa mga pagkain sa restaurant para sa mga may magaan na panlasa, isang hiling na akala mo ay pang chef lang. Agad na nakatunog ang matalas na isipan ni Yeon Sim. Alam niyang hindi lang pagkain ang habol nito. Young Lord, ang gusto niyo ba ay impormasyon tungkol sa ibang young lords at ladies? Tanong niya. Magaling siya, gaya ng inaasahan para sa Internal Enlightenment Facility Master, sa isip ng ating bida. Pero ang sagot ni Sorayang, hindi. Ang gusto kong malaman, ay ang impormasyon at relasyon ng bawat tao sa loob ng kulto. Hindi lang ang mga karibal niya ang gusto niyang bantayan, kundi ang buong hierarchy ng Divine Cult. Tagumpay sa gitna ng inuman. Matapos ang kanilang second round, umalis si Sorayang bitbit ang pinaka-importanteng sandata sa mundong ito, impormasyon. Kahit nag-aalala ang mga tauhan ni So Yeon Sim na baka mapahamak sila sa paglabas ng mga forbidden records na ito, selyado na ang desisyon ng facility master. Sabi niya, huwag ka mag-alala, alam ko yun pero nakatanggap ako ng mas mahalagang bagay mula sa kanya. Kailangan kong isugal ito. Isipin niyo yun, ang tiwala ni Yeon Sim kay Sorayang ay mas matimbang na kaysa sa takot niya sa batas ng cult. Habang pauwi ang dalawa, niyaya pa ni Sorayang si Dongpil para sa isang third round ng inuman. Kahit pagod at antok na ang tapat niyang escort, wala ring nagawa kundi sumunod sa kulit ng ating bida. Akala ko, kilala ko na ang mga mahalagang tao sa kultong ito pero kakakilala ko lang ang sumira sa kumpiyansang yun. Ano kaya ang susunod na hakbang niya, isip ni Yeon Sim. Inutos niya sa kanyang tauhan na ipaalam sa kanya ang lahat ng balita na may kaugnayan sa Third Young Lord. Kinabukasan, balik sa realidad. Napabuntong hininga si Sorayang sa harap ng tambak na dokumento, kailan ko kaya matatapos basahin lahat to? Heto na ang blueprint ng Divine Cult, ang mga ugali, sikreto, at kahinaan ng bawat kilalang tao, pero bilang isang matalinong assassin, alam ni Sorayang na hindi dapat maniwala agad. Sabi niya, kailangan itong tignan ng mabuti dahil ito ay base lang sa pananaw ni Yeon Sim. Habang binabasa ni Sorayang ang mga dokumento ni So Yeon Sim, napagtanto niya na ang Divine Cult ay hindi lang basta sunod-sunuran sa Demon Lord. Sa ilalim ng vertical structure na ito, nakasulat ang mga Tridoran, kampihan, at mga labanan para sa impluwensya. Sabi ng ating bida,
ang lulupit pala mabuhay ng mga tao rito, napaka-komplikado. Pero isang pangalan ang pumukaw sa kanyang atensyon, ang Berserk Demon Squad Leader. Isang karakter na paniguradong magbibigay ng bagong sakit ng ulo o lakas sa ating bida. Sabi ni Sorayang, mukhang interesante ang taong to, babasahin ko to ng maigi. Pero naputol ang kanyang pag-aaral nang pumasok si Anghua bitbit ang pagkain. Pero teka, bakit parang iba ang lasa? Bakit matabang to? Tanong ni Sorayang. Sagot ni Anghua, sumunod lang daw siya sa request ng kanyang young master na gumamit ng milder ingredients. Isipin nyo, pati yung nabanggit lang ni Sorayang kay Yonsim tungkol sa spices, agad na nakarating sa kusina niya. Napaisip tuloy si Sorayang, ang talas talaga ng memorya ng babaeng to. Pero bakit ganun ang shape ng buhok niya? Ang weird. Mr. Fox, subukan mo ito, wika ni Anghua. Bakit yan ang tawag mo sa kanya? Tanong ng ating bida. Kasi wala pa po siyang pangalan, sagot nito. Napagtanto ni Sorayang na hindi pa nga pala niya nabibigyan ng pangalan ang kanyang alaga. Dahil wala pang opisyal na pangalan ang ating cute na baby fox, nagsuggest si Anghua ng pangalan. Big ear dahil sa laki ng tainga nito. O di kaya big tail dahil sa malaking buntot nito. Pero ang ating bida, sabi niya, ang sagwa. Masyado raw badoy. Kaya inilabas ni Sorayang ang kanyang matalinong ideya at pinangalanan ang Golden Fox na Goldie. Isipin nyo, nireklamo niya ang suggestions ni Anghua pero ang kinuha niyang pangalan ay hango lang din sa kulay ng balahibo nito. Young Master, anong kinaibahan nun sa mga ideya ko? Tanong ni Anghua. Ang pangit kasi ng naisip mo, tsaka ang Goldie, madali lang bigkasan, wika ng ating bida. At mukhang aprobado rin kay Goldie ang bago niyang pangalan. Tuwang-tuwa ang ating bibong Fox. Napakahenyo ko, pagyayabang ng ating bida. Pero bago umalis para sa kanyang seryosong lakad, nag-iwan ng isang napaka-sweet na bilin si Sorayang kay Anghua. Baka hindi ako makauwi, huwag kang magpapalipas ng gutom. Siguraduhin mong kakain ka. Isang simpleng paalala pero punong-puno ng malasakit. Habang naglalakad palayo ang ating bida, napansin naman ni Dongpil ang kakaibang martial arts ni Sorayang habang nag-eensayo. Hindi ito ang typical na by the book na estilo. Mabilis rin itong mag-isip ng bagong diskarte at hindi pangkaraniwan. Kaya raw mabilis lumakas ang ating bida. Sabi ni Dongpil, kung magiging katulad lang ako ni Young Master, mukhang pati ang kanyang escort ay tuluyan na ring na-inspire sa kakaibang lakas ni Sorayang. Isang babala na nagdulot ng matinding kaba. Habang ipinapakita ni Dongpil ang bagsik ng kanyang Sun's Red Glow technique, isang basic move na nagawang durugin ang isang higanteng bato. Napakagaling, wika ng second leader. Pero hindi pa rin daw ito sapat ayon kay Dongpil. Mukhang lumalakas ka habang nagtatrabaho sa tabi ng third young lord, dagdag pa nito. Pero isang balita mula kay second leader Giang ang nagpabago sa ihip ng hangin. Ang ating bida, si Sorayang, ay kasalukuyan palang papunta sa pagtitipo ng Berserk Demon Squad. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Dongpil at agad na kumaripas ng takbo. Sabi niya sa kanyang isip, Young Master, huwag kang makikihalubilo sa kanila. Dahil lahat sila ay baliw. Ano nga ba ang Berserk Demon Squad? Ang pangalan pa lang nila ay hango na sa katotohanang binuo ang grupong ito ng mga baliw na tao. Kilala sila sa estilo ng pakikipaglaban na walang awa, walang kompromiso, at higit sa lahat, hindi sila marunong makipag-usap. Sila ang pinakakinatatakutang squad sa buong Divine Cult dahil hindi sila tumitigil hanggat hindi nila napupunit ang kanilang kaaway. At heto ang nakakakilabot, wala silang pinipili. Kaibigan o kaaway, basta nasa harap nila, kakatayin nila. At doon mismo papunta ang ating bida. Isang bar na puno ng tensyon at amoy ng alak. Akala ng Berserk Demon Squad ay sila lang ang hari sa loob ng bar na yon. Pagdating ni Chaguang, ang kanilang second leader, agad itong nagwala dahil walang kataw-tao na tila sarado pa ito, at dahil sa isang estrangherong nakaupo sa gitna ng katahimikan. Sino ka? Hindi mo ba ako naririnig? Sigaw nito habang hinahampas ang lamesa. Isa ka bang may mataas na posisyon sa kulto? Alam mo bang nirentahan namin ang buong lugar na ito? Dagdag ni Chaguang. Pero ang ating bida, hindi man lang kumurap. Sinagot niya ito ng isang napakalupit na asar, nirentahan niyo ba talaga? O pinalayas lang ang mga tao dahil sa takot? May resibo ba kayo? Boom! Wasak ang ego ng Berserk Squad. Pero bago pa man umabot sa suntokan,
isang boses ang pumigil sa lahat. Narito ang pinakabata at pinaka-violent na squad leader ng buong Divine Cult, si Yu Hongryun. Siya ang Queen of Madness na kinatatakutan ng lahat. Sa isang tingin pa lang niya, napa-atras agad ang kanyang tauhan. Pero si Sorayang, hindi natinag. Nang tanungin siya ni Hongryun kung kilala ba niya ang kinakalaban niya, heto ang naging sagot ng ating bida, mas mahirap na hindi kayo makilala. Kayo lang naman ang grupo ng mga baliw na walang modo. Isang direktang insulto sa harap ng pinakadelikadong babae sa cult. Hindi lang basta matapang si Sorayang, talagang sinusubukan niya ang hangganan ng pasensya ng mga halimaw na ito. Isang upuan na naging trono ng panganib. Habang tinititigan ni Yu Hongryun ang ating bida, napansin niyang hindi ito ordinaryong tao at hindi ito basta-basta nakikipag-away. Pero si Sorayang, walang pakialam sa tensyon na bumabalot sa paligid. Binanatan pa niya ang squad leader, nakakatawa kasi kayo ang nakikipag-away sa akin. Maupo ka nga kung may sasabihin ka. Bakit naman ako makikinig sa'yo? Tugon ni Yu Hongryun. Sumasakit ang leeg ko sa pagtingala sa'yo, dagdag pa ng ating bida. Oh ho, mukhang okay din ang demonic energy niya, isip ni Sorayang. Pero sa gitna ng tensyon, pumasok ang may-ari ng bar bitbit ang mga masasarap ng pagkain. Pero laking gulat niya nang makitang kinokontra ni Chagwang ang kanyang espesyal na panauhin. Sa takot, agad na sumigaw ang owner, squad leader, hindi mo pwedeng gawin yan sa kanya. Pero hinaranggan siya ng espada ni Chagwang, bigyan mo ako ng 30 dahilan kung bakit hindi ko siya pwedeng hawakan, kundi ay papatayin kita. At doon na lumabas ang pasabog na hinding-hindi nila inaasahan, siya ang third young lord ng Divine Cult. Isang katahimikan ang bumalot sa buong bar. Ang taong minamaliit nila ay ang mismong dugo ng kanilang pinuno. Isang mapanganib na maling akala. Habang kumakalat ang bulong-bulungan sa bar na ang third young lord ay naroroon. Bakit kaya siya nandito? Di ba na nanghihina siya dahil sa chi blockage? Maging si Chagwang ay hindi natakot. Ibig sabihin napakahinang nilalang niya, wika nito. Para sa kanya, ang isang taong galing sa chi blockage ay isang mahina na walang silbi sa Divine Cult. Ang plano niya, bugbugin ang bida natin kapag ginalit niya ang squad leader, para mapahiya ito. Sabi ni Chagwang, sa cult, ang lakas ang batas, at kung ang isang successor candidate ay matatalo ng isang combat squad, wala itong mukhang may haharap sa publiko. Isang masayang ideya raw para sa mga baliw, pero hindi nila alam na ang biktima nila ay isang dating master assassin. Pero habang nagpaplano ang mga tauhan, heto ang ating bida, chill lang na nakikipag-inuman kay Hongryun. Alam ni Hongryun na sinadya ng ating bida na dumalo sa kanilang pagtitipon. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ano ang kailangan mo? Tanong nito. Sa gitna ng ingay ng bar, binitawan ni Sorayang ang isang hiling na parang bomba, sumuko ka na sa penal law hall. Ito ang pagkakataong ibinibigay ko sa'yo. Isang direktang utos na parang isinampal sa mukha ng pinakamarahas na squad leader. Hindi lang ito pabor, ito ay isang ultimatum. Binibigyan niya si Hongryun ng chance na sumuko bago pa siya mismo ang gumalaw. Hindi ko alam ang sinasabi mo, wika ni Yu Hongryun. Kung susuko ka ngayon, mabibilang lang ito sa minor offense at mababaw lang ang kaparusahan, tugon ng ating bida. Habang pilit na nagmamaang-maangan si Yu Hongryun na wala siyang ginagawang krimen, biglang inilabas ni Sorayang ang kanyang pinakamatalas na salita, ang katotohanan. Paano nagagawa ng Berserk Demon Squad na gumastos ng mahigit 1,000 yang kada buwan? Tanong ni Sorayang, numero 1 kayo sa kalupitan, hindi sa lakas, dagdag pa nito. Isang matinding sampal sa reputasyon ng Berserk Squad. Hindi lang sila nabisto, minaliit pa ang kanilang kakayahan. Isipin nyo, pati ang Heavenly Demons First Army, ang pinaka-elite na unit ng cult, ay gumagastos lang ng 800 yang. Bakit ang isang maliit na squad ng mga baliw ay mas malaki pa ang budget? Dito na pumasok ang bunga ng pakikipag-inuman ni Sorayang kay So-yeon Sim. Dahil ang Internal Enlightenment Facility ang humahawak ng pera ng buong cult, alam ni Sorayang ang bawat sentimong lumalabas at pumapasok. Isang maliit na grupo ng mga matitigas na ulo ng mga baliw na mas malaki ang budget kaysa sa main army. Imposible. Ibig sabihin, may ginagawang milagro si Hongryun sa likod ng mga records. Ang target sa likod ng mga anino.
Alam ni Sorayang na ang extra budget ng Berserk Demon Squad ay hindi galing sa kaba ng cult, ito ay suhol mula sa isang underhanded na tao sa loob. At sa isip ng ating bida, iisa lang ang gagawa nito, si Yuamon. Ang alok ni Sorayang kay Hungrion. Isuko mo ang pangalan ng taong nagbibigay sa inyo ng pera, at hindi ko na palalakihin ang kaso nyo. Sa simula pa lang hindi ako ang target niya, pero ang tratuhin na parang isang chess piece para sa labanan ng dalawang young lord ay nakakairita, isip ni Yu Hungrion. Hindi ko alam kung saan mo narinig ang chismis na yan, pero wala kang katibayan, hamon niya kay Sorayang. Sabi ni Hungrion, ang lahat ay haka-haka lang hanggat walang ebidensya. Pero ang sagot ng ating bida, isang malupit na hirit, kapag ba walang ebidensya, hindi krimen? Hilig niyo ba talagang gawing mas komplikado ang lahat? Isang direktang banta, ang Third Young Lord ang gumagawa ng komplikadong bagay. Salamat sa alak, aalis na ako, wika ni Yu Hungrion. Alam ni Sorayang ang kahinaan ni Hungrion, ang kanyang mga tauhan. Sa pag-expose na ang suhol ni Yuamon ay ipinamahagi sa buong squad, naging kasabwat ang lahat. Kapag nag-investigate ang penal law hall, lahat sila arestado. Mabubuwag ang squad nyo, banta ni Sorayang. Isipin nyo, ginigipit niya si Hungrion para pumili, ang sarili niyang pride o ang kinabukasan ng kanyang mga baliw na tauhan. At dahil sa inis, hindi na nakapagpigil ang squad leader. Gusto mo talagang makita hanggang katapusan ha, wika ni Yu Hungrion. Pero heto ang ating bida, nagagawa pang mang-asar, pakinggan mo, nagbago na tunaw mo. Wala naman ibang mangyayari kung susuko ka. Ano, bubunot ka na ba ng espada? Hindi ako pwedeng mag-iwan ng sugat sa importanteng tao na kagaya mo, sagot ni Yu Hungrion. Sinasabi mo bang pasalang ang pwede, nakakatakot naman, dagdag pa ng ating bida. Pero sa isip niya, ayos, nahulog siya sa bitag. At doon na pumasok ang mainit ang ulong si Chaguang. Hindi na niya hinintay ang utos ni Hungrion at agad na sumugod para suntukin ang ating bida. Ang pasa na yun, ako ang unang magbibigay, sigaw niya. Pero sa isang iglap, sinalag ni Sorayang ang atake at binalikan nito ng isang napakalakas na palm strike. Lipad si Chaguang diretso sa pader. At ang hirit pa ng ating bida? Nako, napalakas ba? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Nagawa niyang ipahiya ang second leader ng Berserk Squad nang hindi man lang pinagpawisan. Hindi na nakapagpigil si Hungrion at sumugod na parang nagliliyab na demonyo. Sa sobrang bilis niya, pati ang ating bida ay napasigaw. Pero kahit nagulat si Sorayang, sinalag niya ang atake. Mabilis at matalas, yan ang analisis ni Sorayang sa babaeng ito. Pero sa halip na matakot, nagawa pa niyang purihin si Hungrion. Magaling ka, isang tunay na flex ng superiority. Galit na galit si Hungrion dahil sinira raw ni Sorayang ang party nila na minsan lang mangyari sa isang taon. Hindi kita mapapatawad, wika pa nito. Pero ang sagot ng ating bida, hoy, ayusin mo ang pananalita mo. Hindi ako ang some-iron ng party nyo, kundi ang bastos mong tauhan at ang pride mong ayaw umamin sa krimen. Pinamukha ni Sorayang ang katotohanan sa harap ng buong Berserk Squad. Habang ang mga tauhan ay naguguluhan at nakitang tumba na ang kanilang deputy leader na si Chaguang, ang kanilang leader naman ay hindi man lang makatama ng kahit isang suntok kay Sorayang. Tinatanong ni Hungrion kung bakit hindi na lang nagpahinga si Sorayang dahil galing ito sa chi blockage. Pero ang sagot ni Sorayang, chi blockage. Ang tagal na yun, mag-update ka naman sa nangyayari sa cult sabay bitaw ng counter-attack. Isang sapak sa muka na nagpatalsik sa squad leader. Counter-attack success, sigaw ng ating bida na tila nilalaro lang laban. Sa sobrang galit, binitawan na niya ang kanyang respeto sa katayuan ni Sorayang bilang young lord. Patay ka sakin, galit na wika ni Hungrion. Sige, subukan mo, asar pa ng ating bida. Habang nagkakagulo sa bar, heto naman ang fourth young lord na si Yuamon, chill lang sa kanyang mansyon. Alam niya ang bawat galaw ni Sorayang at kampante siyang hindi kakanta si Hungrion. Isa pa, lalo lang silang magkakainitan kapag nasaktan ang pride ng squad leader. Para kay Yuamon, mas mabuti pang mag-away ang dalawa dahil sigurado siyang pareho silang sugatan matapos ang labanan na ito. Isang classic na galaw, dalawang ibon sa isang bato, o yan ang akala niya. Dahil sa bar, ang tensyon ay umabot na sa boiling point. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Hungrion.
Inipon niya ang kanyang buong puwersa para ilabas ang kanyang alas, ang Green Jade Demon Arts. Isang atake mula sa malayo na may dalang nakamamatay na pressure. Pati ang ating bida ay napamura. Nasa loob tayo ng building. Isang seryosong babala na ang babaeng ito ay wala nang pakialam kung gumuho man ang buong restaurant basta mapatumba lang ang young master. Ang kawawang owner, ayon, nawala ng malay sa sobrang stress habang nakikita ang kanyang pinaghirapang negosyo na unti-unting nadudurog. Walang preno ang tensyon. Kahit sa gitna ng bakbakan, nakuha pa ring mang-asar ni Sorayang, kung sa bagay, magagamit mo naman ang pera mula sa Fourth Young Lord para pambayad sa mga pinsala. Isang hirit na tuluyang nagpasabog sa galit ni Hungrion. Tumahimik ka, sa tingin mo nakakatuwa ito, hayop ka, wika nito. Sa sobrang bilis at lakas ng atake ng squad leader, tumalsik ang ating bida diretso sa pader. Langya, ang lakas ng suntok na yon. Pag-amin ni Sorayang, kahit anong salag at iwas, ramdam ng ating bida na hindi basta-basta ang lakas ni Hungrion, ito ay tunay na berserk power. Habang tumatagal, lalong lumalakas si Hungrion. Halos hindi na makaporma sa depensa si Sorayang. Pero sa gitna ng sunod-sunod na mga atake, nagawa pa ring mag-counter ng ating bida. Sinubukan niyang bumawi ng sandamakmak na sipa, pero laking gulat niya nang masalag ito ni Hungrion nang walang kahirap-hirap. Napagtanto ni Sorayang, kaya pala siya binabayaran ni Yuumon, sulit ang combat abilities niya. Matagal-tagal na rin na panahon na nagkaroon ako ng nakakasabik na laban, wika ng squad leader. Pero heto ang malaking palaisipan, sa tingin ni Sorayang, hindi si Hungrion ang tipo ng tao na madadaan sa pera. Kaya ang tanong, bakit siya tumanggap ng suhol? Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.